ang integridad ay simply means na you are who you are even while no one is looking. So, alam mo, ang integrity ay ikaw kung sino ka. May nakakakita o wala, ikaw yun. Hindi yung ikaw ay iba sa maraming tao, sa harap, iba. Pero pag nag-iisa ka na, iba kang tao. Iba yun. That's not integrity. Integrity is who you are and what you are even while no one is looking. It's not just your faith that will protect you. It's your character that will protect you. Ang sabi ng Psalms chapter 25 verse 21, let integrity and uprightness, sabi ni David, preserve me, for I wait for you. Yung integrity ko, Panginoon, he who works with integrity walks securely. So yun lang gusto kong bitawan sa atin, mga kapatid. Hindi natin ipinagpapalit ang ating character for some convenience. Sabi ng Proverbs, a better name is better than rubies. Yun yung mga problema. Huwag na nating palalain yung problema ng gobyerno natin. Amen. Alam na natin yon sa kalakaran sa gobyerno. Na kaya tayo nagkakaroon ng kahirapan, nagsasuffer ang mga mamamayan dahilan sa dishonesty at walang integrity ng mga nanunungkulan or mga gumagawa na mga kontraktor o sino man yan. Amen. Tayo ang tagapagligtas ng ating bayan. So I pray na magmula sa In Christ Ministries yung mga tao na magpapakita ng tunay na liwanag sa mundong ginagalawan natin. Provision from God will never require you to compromise your character. At kung tayo ay merong pagpipilian, let's choose character over convenience. So umagang ito, ang mensahe ng Panginoon ay pinamagatan natin the importance of vision. Why vision is vital. So yun yung pangunahin o primary na mensahe. Tinouch lang natin ng konti ang integrity. Nang nakaraan ay tinalakay natin yung faith, integrity. And now we will go to letter V is vision. Why vision is vital. And I pray na makita natin ang kahalagahan nito at hindi lang tayo makarinig ng isang mensahe sapagkat nais ko talaga ang sadya ko sa araw na ito, ang goal ko, Lord, buhayin mo yung vision sa amin. Makita namin, Panginoon, magkaroon kami ng iyong perspective. Buksan mo ang aming paningin na makita namin ang bagay sa buhay namin sa pamamagitan ng iyong mata at hindi sa pamamagitan ng aming mga karanasan, nararanasan at nakikita lamang ng mata, nararamdaman ng aming mga katawan, kundi ang iyong perspective, Panginoon. Ang sabi ni Helen Keller, kilala natin to, isang bulag, naging pagpapala ito si Helen Keller, the only things worse than being blind is having sight but no vision. I think that the greatest gift God ever gave man is not the gift of sight, but the gift of vision. Sight is a function of the eyes, but vision is a function of the heart. So, imagine ninyo mga kapatid. Ang sight ay function lamang ng mata. Pero ang vision ay paningin o insight ng puso na nanggagaling sa loob. So tingnan niyo ang kapangyarihan ng vision. Ang vision will go beyond what you see. So kahit na limitado ang tingin mo sa mga bagay, ang future mo limitado dahil sa resources mo o sa mga pangyayari sa kapaligiran mo, pero kung meron kang vision, kaya mong lagpasan ang mga limitasyon. Amen. Kahit na halimbawa sa atin, sa ating nararamdaman, kasi madalas, ang ating mga nakikita at ang ating nararamdaman, yun yung mga bagay na nagsasalita sa'yo. Nagsasalita yun. At yun yung mga tinig na maririnig mo na mas malakas. Halimbawa, may sakit ka.
Ang nararamdaman mo, yung nagsasabi sa'yo, may sakit ka. At yun yung tinig na malakas, may sakit ako, may sakit ako. And then yun yung nag-a-adapt yung katawan mo, may sakit ako, may sakit ako. Pero if you have that vision from God, for example, Proverbs chapter 29 verse 18, the people perish without vision. Pero kung magkakaroon ka ng pangitain na mula sa Diyos, kahit na may nararamdaman ka, sinabi ng Panginoon, by His stripes, you are healed. Think about that kung ikaw ay titingnan mo yung sitwasyon mo, ang nararamdaman mo, at hindi yung nararamdaman mo ang siyang i-meditate mo, kung hindi i-meditate mo yung sinabi ng Diyos, by your stripes, Father, I am healed. What do you see? Anong nakikita natin? Sa future, hindi na natin hindi din yon para lamang sa mga may edad. Sa mga bata, anong nakikita natin? Sa buhay natin, anong nakikita natin? At ayaw ko din mag-create kayo ng ambisyon na ito yung gusto ko marating, ito ang nakikita ko. But according to what God, ano ang ipinapakita sa iyo ng Diyos sa loob mo? Anong pangitain na masasabi mo, Panginoon, ito ay nagmula sa iyo? Amen. Magbibigay lang ako ng ilang mga kung why vision is important. What is vision? Ulitin ko lang, vision is a God-given inner picture of a preferred future. So yun yung vision. God-given inner picture of a preferred future. It's not what is, but what it could be. So, ibig sabihin, ang vision ay hindi kung anong nakikita mo sa ngayon, kundi kung paano ito magbabago at magiging in the future. So, magbibigay lang ako ng, I think, 6, pero mabilisan lang na why vision is vital or the importance of vision. Vision gives direction and clarity. Kapag meron kang vision sa buhay natin, pwede ito sa personal mong buhay, sa buhay ng iyong pamilya, at sa church. Vision gives direction and clarity. Nagbibigay ito ng direksyon at liwanag o pagiging klaro ng mga bagay. Vision shows us where we are headed. Kapag may vision ka, nakikita mo kung saan ka papunta. Without vision, we drift. Kapag walang vision, nagdidrift ka lang, para kang lumulutang. Inaanod ka lang, kumbaga. But with vision, we advance. Without vision, even good efforts can feel scattered, rather. Kung walang vision, kahit na mga bagay na ginagawa mo, na magaganda namang mga bagay, pero parang scattered siya, parang hindi mo nahahawakan. Parang ang gulo. May mga activity ka dito, magaganda naman. Magaganda naman itong mga bagay na ginagawa mo. Pero kung wala kang pangitain of vision, kasi ang vision, ang siyang magkukos na ito, ang lahat ng ito ay mag-a-align tungo sa isang layunin. So, ang ginagawa mo mabuti, pero alam mo na ito ay may kinalaman doon sa vision mo. Pero pagka wala kang vision, may ginagawa ka, scattered lahat. Magulo. Again, vision is the why behind the what. So, ibig sabihin, ang vision ay yung bakit natin ginagawa ang bagay na ating ginagawa. Ito, simpleng tanong. Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagtatrabaho? O, tatanungin kita, spiritual naman, bakit ka nag-church? So, halimbawa, sasagutin ko ang tanong mo kung bakit ka nag-church. Kasi may plano ang Diyos sa'yo. Pero minsan, hindi natin alam yun. Nag-church ka, hindi mo alam. Number 2, vision fuels perseverance. Ang vision din, kung may vision tayo, nagpo-fuel siya, nagbibigay siya ng parang gasolina or gatong na tayo ay magkaroon ng pagtsatsaga sa anumang mga bagay na ating ginagawa. Kasi alam nyo, kahit na ang buhay minsan ay nagiging mahirap. Ang buhay minsan ay humihirap
para magpatuloy ka na parang mas madaling tumigil ka na lang. Vision fuels perseverance when challenges arise. And they always do challenge sa buhay natin. Kahit na nga ang pagpapalaki sa mga anak, hindi siya madali. Talagang challenge yan. Right? Challenge siya. Pero ang tanong, when the going gets tough, kapag naging ang barko, halimbawa, yung umuga-uga na, anong gagawin mo? Halimbawa, sa marriage lang. Pakasal kayo. For better, for worse. Honeymoon kayo. Saya-saya ninyo. Pero when the going gets tough, kapag umuuga na yung barko, nasi-shake na yung relasyon ninyo, right? Anong gagawin mo na? Ayoko na, Lord. When the going gets tough, ang vision mo magpapanatili dito. Amen. Nagpo-fuel siya ng perseverance mo, kaya ka nakakapagtiis kasi meron kang pangitain. In 1952, Florence Chadwick set out to swim the 26 mile na stretch from Catalina Island to California coast. Yung 26 miles na ito, sa kilometers is parang 48 kilometers yan siya. Lalanguyin niya. Right? 46 miles. While she had already become the first woman to swim the English Channel. Pero nung siya ay lumangoy nung araw na yon, but that day, the Pacific was especially cold, malamig. The fog was thick. So mayroong fog, makapal yung fog. She could barely see the support boats beside her, kahit na yung mga sumusunod na boats, kasi may sumusunod habang siya ay tatawirin niya, halimbawa papunta doon sa coast na yon, may mga nakasunod sa kanya. Halos hindi niya na makita dahil sa fog. After swimming for 15 hours, pagkatapos niyang lumalangoy siya ng 15 hours, biruin niyo yun. Ako parang 15 seconds eh. 15 hours lumalangoy, hindi, pambira. After swimming for 15 hours, exhausted and discouraged, she asked to be pulled out. Sabi niya, hilahin niyo na ako. Sakay na ako sa bangka. Tumigil na siya. When she got into the boat, she discovered she was less than a half mile from there. So parang, ang lapit niya na. Parang mula dito hanggang Citadela na lang o Jollibee. Aabot na siya doon sa target niya sana na maabot. At siya sana yung magiging kauna-unahan ay suppose na makatawid dito ng 46 miles na swim. So, at the press conference, nung nagkaroon na ng press conference the next day, she said something unforgettable. Hindi ko makalimutan. Sabi niya, I'm not excusing myself. Hindi ko ini-excuse ang sarili ko. Sabi niya, but if I could have seen the shore, I think I could have made it. Sabi niya, hindi ko ini-excuse ang sarili ko, pero kung sana nakita ko lang yung patutunguhan ko yung shore, no doubt magpapatuloy ako, magpipersevere ako. So, yun yung kahalagahan ng vision. Kapag nakikita mo yung destinasyon mo, kahit ikaw ay nahihirapan, tutuloy ka kasi alam mo malapit na. Minsan sa atin, mayroon tayong mga pinananampalatayanan, pero bumibitaw tayo, ayoko na. Gagaling ka na sana, hindi ko na kaya. Right? Tatanggapin mo na sana yung breakthrough mo, pero tigil na ako kasi mayroong mga clouds na hindi mo makita yung patutunguhan mo, yung destinasyon mo. Subalit kapag nakita mo ang destinasyon mo, kahit nahihirapan ka, ay, malapit na, malapit na. In fact, dito si Florence, meron pang nagsabi sa kanya, na yung nanay niya kasi kasama doon sa assist boat, tsaka yung trainer niya, yung coach niya, sabi, malapit na, malapit na, malapit na. Pero siya, hindi niya makita. Isa sa mga lesson natin dito matututuhan, Florence didn't quit because she lacked the strength. She quit because she lost sight of the goal. The fog, kumbaga nadimlan ng fog, kaya hindi siya nakapagpatuloy. Hindi niya nakita, hindi siya nag-quit dahil sa hindi niya na kayang lumangoy. Kaya niya pa.
Kaya lang na-exhaust siya. Kung nakita ko lang sana yung malapit na ako. Sa atin, yun yung kahalagahan ng vision. Kapag nakikita natin kung nasaan ka na. Right? Ang vision na mag-fuel sa future mo. Ng perseverance mo toward the goal. Some of us are swimming. Sa atin, halimbawa, dito sa aral na ito, na maaari nating makita sa kwento ni Florence. Tayo, alam niyo, minsan, nagsiswim din tayo sa mga challenges. May mga fogs. Minsan, fatigue. Minsan, discouragement. Minsan, distraction. Right? Sa paglilingkod sa Panginoon, sa pananampalataya para sa pamilya, mayroong mga fog, mayroong mga fatigue, mayroong mga distraction. Pero kung makikita lang natin, kung may vision lang tayo, the Lord, magpapatuloy ako. Hindi ako mag-quit. Sapagkat alam ko na sa iyo, Panginoon, you are the author, you are the finisher of my faith. So ang ibig sabihin, inumpisahan, ibig sabihin meron akong pinananampalatayanan at for sure, ang pinanampalatayanan mo ay merong katugunan. Hindi ka nananampalataya, ika, sa wala. So kung meron ka pinanampalatayanan, for sure, may destiny yung pinanampalatayanan mo. Makukuha mo. Kaya sabi ng Galatians chapter 6, we will surely reap a harvest if we do not give up. Vision aligns people and resources. Medyo mabibilisan na natin ng konti dito. Vision causes us to align our steps. Ang vision ay nagdudugtong o nagpapanatili sa atin na magkasabay-sabay sa paghakbang. Halimbawa, ang isang vision ay nagbibigay sa atin ng pagkakaisa. Kapag meron tayong vision, halimbawa sa corporate ito, sa corporate setting, for example, sa church and corporate setting, ang vision ang nagbibigay ng pagkakasabay-sabay at unity sa bawat isa na ang paghakbang nila ay sabay-sabay. Kasi kung walang vision, ang isa hahakbang dito, pero hakbang lang ng hakbang. Wala siyang direksyon. At hindi siya sabay-sabay. Hindi siya humahakbang patungo sa iisang layunin. Pero kapag may vision, ang hakbang natin, ibig sabihin yung ating mga activities, for example, mga ginagawa natin katulad sa church. Halimbawa, yung ating pagpipreach, pagtiteach, yung YouTube na ginagawa natin. Halimbawa lang, yung sa Facebook, for example, sa ating gagawin sa evangelism. Kung meron tayong vision at yun yung ating iisang vision na tinatahak, kung iisa, sabihin natin, iisang vision, right? So kung iisang vision, ang lahat ng ating ginagawa ay patungo doon sa goal na yon. So ang vision ang nagkukos sa atin upang tayo ay humakbang ng magkakasabay-sabay at nagkakaisa sa paghakbang tungo sa iisang layunin. At naa-align natin ang lahat ng ating mga resources. Ang ibig sabihin ng resources, kapag narinig niyo ang word na resources, halimbawa sa church, resources, hindi lang yan pananalapi, kundi tao. So, ang ating pananalapi ay nadadala natin tungo sa vision. Isang vision. Ang ating mga tao ay nadadala natin tungo sa pagganap sa isang vision. Kung walang vision, humahakbang tayo na magkakahiwa-hiwalay. Ang resources natin nandito sa isa, scattered tayo, andito sa isa, pero wala kayong pinatutunguhan. Ang mga tao ay gumagawa dito, pero asan ang vision ninyo? Anong ginagawa ninyo? Saan ito patungo? Amen. Kung walang vision, ang nakikreate natin ay division. So, hindi lang tayo, ang attitude natin, pagka sa church, ay hindi lang yung sumusunod tayo kay Lord at sa vision lang ni Lord. Si Lord naman ang sinusunod ko. Pero dapat pagpapasakop mula sa puso sa vision ng church na inilagay sa tao. Kasi kung halimbawa si Jilwin, sasabihin niya, so magpapaawit ako pero si Lord naman ang vision. Vision naman ni Lord. So kahit na ayaw ko sa vision ni pastor, ayaw ko sa vision ng church, magpapaawit ako, sige lang. Hindi naman sila, si Lord lang. Tama ba yun? Hindi ginagawa ni Jilwin. just to make sure. Pero, tama po ba yun?
So maaaring ang puso ni Jilwyn, kung si Jilwyn halimbawa lang ito, tama ang kanyang puso. Pero hindi ito nagiging nakakabuti para sa vision na inilagay ng Panginoon sa kabuuan sa iglesia. Amen? Naunawaan po ba natin? So hindi lamang ito pagpapasakop mula sa puso sa Diyos, kundi pagpapasakop doon sa vision na ibinigay ng Diyos sa tao. Kasi ang iglesia ang church, bawat churches, may kanya-kanyang vision na binigay ng Panginoon ayon sa kanilang pagkatawag. So katulad ng binanggit natin nung nakaraan, halimbawa, kung ikaw ay hindi kabilang sa isang church, halimbawa, hindi nangangahulugan na ikaw ay masama. Ay, baka nasa maling lugar ka lang. Kaya ang maganda, hanapin natin, para nagiging pagpapala tayo. Nakikipag-isa tayo sa vision na ibinigay ng Diyos sa local church, sa iglesia, para nagiging isa yung takbuhin ng local church. Vision din, pang-apat na to, 6 lang, vision sets focus. It helps you say yes to what matters and no to distraction. So, nagbibigay din ito, ang vision kapag tayo, kahit sa pamilya, kahit sa ating buhay halimbawa, kapag ikaw ay merong vision sa buhay mo, for example, na sinasabi mo, naitatanggi mo yung mga bagay na walang kinalaman sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Halimbawa, si Brother Joven, yung vision niya is, pumayat, mag-lose ng kahit na 10 kilos sa January, for example. So ito yung magiging dahilan, yun yung nakikita niya, binivision niya yung sarili niya. Ooh. Right. So yun na yung, itatanggi niya na yung, pag sinabi ni Sister Grace na, mag-samgyup tayo. O sabihin ni Sister Grace, halimbawa na, cake, Dad, masarap. No. Anyway, exercise, Dad. Yan, okay yan. Praise the Lord. Mag-jogging tayo, mag-walking tayo. So in other words, vision sets focus. Siya yung nagbibigay sa atin ng mga bagay na mayroon kang tina-target at inaayawan mo yung mga bagay na dapat ayawan. So hindi ka lang tanggap ng tanggap. Amen? Number 5, vision inspires innovation. So, nag-i-inspire din upang tayo ay humakbang at gumawa ng mga bagong bagay na hindi pa nagagawa kapag meron kang vision. Amen. Isa sa mga nais nating, alam nyo, sa ministry natin, ay pinagpipray natin sa Panginoon lagi na, Lord, fill us with the knowledge of your will. Because I believe, naniniwala ako na merong mga bagay na hindi pa nagagawa ang mundo, na pwede nating at kaya nating gawin ng mga anak ng Diyos. So naniniwala ako na sa lahat ng mga development, technology-wise and everything like that, meron pa rin akong paniniwala na meron ang mundo ay meron pang mga bagay na hindi pa nagagawa o hindi pa nadidiskubre na pwede nating madiskubre. But vision inspires motivation. A compelling vision invites creativity. It says we're not just maintaining, we're building something eternal. So ang vision ay hindi lamang nagmi-maintain. Nagsa-start tayo ng mga bagay na nag-i-innovate tayo at nagsasabi ito ay nag-create tayo ng mga creative ways na ang ating mga hakbang ay hindi lamang pag-maintain, kung hindi ito ay patuloy na produce ng mga eternal na results. Number 6, and lastly, vision communicates legacy. Ang vision din ay nag-communicate ito ng legacy. Nagpapaliwanag siya, nagbibigay siya ng legasiya. Kapag halimbawa ang church ay merong vision sa church, for example, meron tayong vision sa church, ito ay naku-communicate niya yung legacy. So, yung ibig sabihin, hindi ka lang pang 2025. Hindi ka lang pang isang tao, isang generation. Pero ito ay magbibigay sa iyo, kinu-communicate nito kapag meron kang vision na kahit na mawala ang first generation, ang vision mananatili. Kasi ipinapasa ang vision. Sa family, ganun din.
Amen. Sa pamilya, minsan hindi na i-communicate ang vision sa family. Pero yung ating mga values na tinatawag ang ating naisasalin. Yun yung naipapakita natin kung alin ang mahalaga sa atin. At tatapusin natin, konti na lang, Jeremiah chapter 1 verse 11 to 12. Ito yung ating mga tinanong kanina. Jeremiah chapter 1, 11 to 12. So ang tanong natin, ano ang ating vision? Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? So ang tanong natin, sa buhay natin mga kapatid, itatanong ko, ano ang nakikita mo? Sa buhay mo, ano ang nakikita mo? Sa ministry mo, sa family mo, ano ang nakikita mo? Sa plano ng Diyos sa buhay mo, ano ang nakikita mo? Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? It's very important si Jeremiah yan. Pero ganun ang gagawin ng Panginoon sa atin. Ano ba? Si Christopher. Christopher, kung tatanungin ka ni Lord sa ngayon, anong nakikita mo? Lawrence, kung tatanungin ka ng Panginoon sa ngayon, anong nakikita mo? Anong nakikita mo? Sa bawat isa sa atin, anong nakikita natin? The word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? At sabi ni Jeremiah, and I said, I see a branch of almond tree. Jeremiah 1:12. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. Hallelujah. Hallelujah. Ang vision ang nagkukos sa atin upang ang salita ng Diyos ay mapangyari sa buhay natin. What do you see? Amen. Once we see according to what the Lord God is saying, sabi ng Panginoon, you have seen well, for I am ready to perform my word. Jeremiah 1:11 to 12 sa Message Bible, God's message came to me. Sabi ng Jeremiah, what do you see, Jeremiah? I said, a walking stick. That's all. And God said, good eyes. I'm sticking with you. I'll make every word I give you come true. I'll make sure na lahat na nakikita mo ayon sa aking salita ay tutuparin ko sa buhay mo. So ano ang nating nakikita sa buhay natin? Ano ang nakikita natin na ipinakita sa atin ng Diyos? What do you see about your future? Nakikita mo ba ang sarili mo that you are getting well? Do you see yourself spiritually that you are growing in the Lord? Do you see yourself as being you na ginagamit ka ng Panginoon? Halimbawa may desire ka na magpaawit. Nakikita mo ba ang sarili mo na ikaw ay tatayo din dito na, Lord, I want to be used by you. Magamit yung kaloob na ibinigay mo sa akin na manguna sa worship because I am a worshiper of you. Kung ikaw halimbawa may binigay na gift ng Panginoon sa iyo na ikaw ay parang gusto mo pag may nagtuturo, parang Lord, gusto ko ding maging na gamitin mo ako na makapagturo ako ng salita mo. Amen. What do you see? Amen. Gusto ko, Panginoon, na gamitin mo ako na makapagturo ng iyong salita. Naririto ako, Panginoon, maaaring hindi ako perfecto, Lord God. Right? But according to the gifting that you have entrusted me, Lord. At Lord, susunod lang ako ayon doon sa nilalagay mo sa puso ko. Basta, Panginoon, nais kong magamit mo. Gusto kong maging pagpapala. Amen. God often asks us, tinatanong tayo madalas ng Panginoon, what do you see? Hindi para i-test yung ating kung anong nakikita mo. Not to test what your eyesight, not to test our eyesight, but to awaken our insight. Tinatanong tayo ng Panginoon, what do you see? Hindi para alamin kung anong nakikita mo, kasi alam na ng Panginoon yan. Pero para pukawin kung ano ang nakikita mo sa loob mo, yung insight. Kasi there is greater than sight, physical sight. And that sight is your vision, the inner image that you see on the inside of you. Ang nakikita mo sa loob. At madalas tinatanong tayo ng Panginoon, anong nakikita mo? Hindi para malaman kung saan ka nakatingin. Kasi alam na ng Panginoon, but what do you see? Anong pinagpopokosan mo? Anong insight ang nakikita mo sa loob mo? So again, ang tanong ko sa atin sa ngayon, what do you see? Anong nakikita mo sa loob mo? Regarding your healing, regarding your finances, what do you see? Regarding your future, what do you see?